Bilang isang Kristiyano, mayroon ka bang patuloy na pagnanais na sundin si Jesus? Sa paanong paraan? Ano ang dapat gawin? In Luke chapter 9 verse 23, sabi ni Jesus, "Ang sino mang nagnanais sumunod sa akin ay kinakailangang itakwil ang kanyang sarili, pasanin araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin." Ang pagtakwil o pagtanggi sa sarili, ibig sabihin ay si Kristo ang dapat maghari sa buhay natin. Ang mga nais nating gawin sa buhay, ang sariling mga mithiin ay kailangan muna isantabi upang tayo ay makapaglingkod kay Jesucristo ayon sa kanyang nais. Dapat natin itanggi na pagmamay-ari natin ng ating sarili. Kailangan itanggi ang ating mga pagtitiwala sa sarili. Itanggi ang ating kakayanan. Itanggi ang ating pakiramdam na kaya nating hawakan ang buhay mag-isa. Ang sabi dun sa 1 Corinthians chapter 6 verse 19 to 20, "Hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at pinagkaloob ng Diyos sa inyo? Hindi ninyo pag-aari ang inyong katawan sapagkat binili na kayo ng isang halaga. Kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos." Kung susundin natin si Jesus, hindi na natin pag-aari ang ating sarili. Siya ay may pinakamataas na karapatan. Siya na ang Lord sa buhay mo, sa buhay ko. Hindi na ang inyong sarili at lalong-lalong hindi na yung mga bagay dito sa mundo. At ang sabi pa ni Jesus, pasanin araw-araw ang kanyang krus. Ang pasanin ang krus ay nangangahulugan ng pagtakwil sa sarili ng isa pang hakbang. Ibig sabihin ay mamatay sa ating sariling kalooban, sa ating mga karapatan at sa ating mga ambisyon sa buhay. Sinasabi ni Kristo, pasanin ang iyong krus, mamatay sa iyong mga karapatan at tanggapin ang aking turo. Sa ating panahon ngayon, sa isip ng iba, ang mga pasanin sa buhay ay nangangahulugan ng pagpasan ng krus. Hindi iyon ang ibig sabihin noong panahon ni Jesus. Noong panahon ni Jesus, ang isang taong nagpapasan ng kanilang mga krus ay papunta sa kanilang kamatayan. Ang pagpasan ng krus, ito ay paraan ng mga Romano sa pagpatay sa mga nagkakasala sa batas nila. Kailangan dalhin ng mga kinundi ng kriminal ang kanilang mga krus sa mga lansangan patungo sa lugar kung saan sila ipapako. At sa mga nagnanais na maging disipulo at susunod kay Jesus, tulad mo, tulad ko, kailangan mamatay ang lumang buhay. Ang mamatay sa sariling kapakanan at ibigay ang ating buhay kay Jesucristo para magkaroon tayo ng bagong buhay at si Kristo na ang ating pinapamuhay. Ang sabi nga ni Pablo dun sa Galatians chapter 2 verse 20, "Kaya hindi na ako ang nabubuhay ngayon kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At ang buhay ko ngayon sa katawan ay kinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at naghandog ng kanyang sarili para sa akin." God bless you, brothers and sisters.